Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. And you were once dead in your sins and offenses, and we too were all conversant in these things in times past, by the desires of our flesh, acting according to the will of the flesh, and according to our own thoughts. And so we were by nature sons of wrath, even like the others. Yet still God, who is rich in mercy, for the sake of His exceedingly great charity with which He loved us, even when we were dead in our sins, has He lived with us together in Christ, by whose grace you have been saved. And He has raised us up together, and He has caused us to sit down together in the heavens in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith. This is not of yourselves, for it is a gift of God. And this is not of works, so that no one may glory. For we are His handiwork, created in Christ Jesus, for the good works which God has prepared and in which we should walk. The word of the Lord. First of all, I'd like to thank God sa akong unang adlaw sa akong pagka-51. Thank you, Lord. Kailan ni Sister Bimping. Every year, kailan kita, no? Ano ito, padulungan. Ano kanino ba, no? Sa ating journey with the Lord. Anyways, ano topic around this? Hindi get to topic around. Taas din siya one setting, no? So, I will continue this next year. This is a long series of talk on grace. We have been hearing and using the word grace in many different contexts. The one who is known as Doctor of Grace is Saint Augustine. He attributed his conversion to the grace of God. Kung manunggab ka, ikaw, grasya. Mga yung divine favor, Lord, give us the grace. Give us the grace of perseverance. Give me the grace of, Lord, patience. Anak. Kaya, kung naay mga aksidente, may mga disgrasya. And yet you also use this word grace in the context of pleasing charm. O na sa katao nga, ang yan, isang sayaw, graceful. O, di ba? Yung sayaw, hindi nga, tayo hindi kayo yung pagpikot, ito, pagpikot. Tapos ito, yung sayaw nga, o punta-punta, di ba ito manaway, pero alalanin mo, di ba? Nasa matching the facial expression, graceful, kita sa luta ng mga ito, grace, yan po na siya. So, dakot din kayo context of grace. But what is that? What is the word grace? What is the meaning of that word in original language? The word grace comes from the Greek word charis. Charis. Grace. Charis. No, we have the word iyo, charis. Iya. Charis. Mate. The word charis is grace. Kung talagang usa ka syllables, charisma. Muna, gift. Gift. Yan, anong gift sa Latin? Wala. Dunum. Pero grace is gratia o gratis. No, ano ni gratis, no? Gratis naman eh. Gratis. So, kaya na context, kanang gratis, pasabot na o, usa ka pabor. Usa ka pabor from a person that is higher to the other person lower than him. If we apply it to God, God is higher and we are lower. So any act of benevolence on the part of God towards us is grace. Mercy is grace. Salvation is grace. Life is grace.
And there are different types of grace, and we talk about sanctified grace, we talk about actual grace, we talk about consequent grace, we talk about antecedent grace, magkadagan ng grasya. Unsa man ang unang grasya? Let's talk about the first type of grace, no? Hinigihan na ito actual grace. I'd like to read to you the definition of actual grace in page 225 of the Fundamentals of Catholic Dogma, and I'm going to explain. Actual grace is a temporary supernatural act of God directed towards the spiritual power of man for the purpose of moving him to a salutary act. Ibig sabihin ng salutary act, activities which are intimately associated with the supernatural final objective. Salutary act from the Latin word salus. Salus means health, well-being, or salvation. Kaya, pag sinabing salus animarum suprema lex, which is the last canon of the canon law, salvation of the soul is the supreme law. Salus is used. And that is the root word of salutary act. Ibig sabihin ng salutary act, any act of man that brings him closer to his final destiny, which is salvation. Anything that we do na makamirit sa pagpadukol sa tao ngadto sa kaluwasan langit kana mabuhat salutary act na. And for man to do that, kailangan ng actual grace. And actual grace is a temporary supernatural act of God. So, dito siya permanente. Temporary lang. Okay? Kasi may example na. Example. Tagal kayo example na. Una example. Tagal kayo example. Pero hindi mo siya muna. Sana lang. Hindi kita malakay. Okay. I'm not really anymore sure of the details. But this happened long time ago. Sa mga testimony, sa mga prayer meetings. Ngayon sa mga testimony na dugay na ba? Dugay na rin. Sakay siya og jeep. Des madaw niya. Sakay siya og gayot. Ulan-ulan ba? Ganun siya Lapu-Lapu. May Lapu-Lapu across the bridge lang. Across the bridge of island. Layo bigay siya. So kinalang siya mo sakay. So sige na siya apa sa jeep. Ang ito nagkaduol lang din siya sa UC. Bitawang kung tawin. Kadukol siya niya. Uwa naman yun siya. Kanya naman kumukuha na niya. Unya na lang kung sakay ka kung silong lang kayo matuwan mo sa ano mo model. Siyempre po nag-istorya siya ng tuloy ka. Patato na lingi-lingi. So, familiar naman yung lugurahan ako. Kasi hindi mo yung classmates high school. Ay sa'yo pa man nato kung anong baga sa katultol na siguro ko. So, isupot siya dito itong gamay kayong nagianan. Kapag bisa sa balay, nuktok siya. Mas hindi na siguro sila ng tuyo din eh. Tuktok na niya siya. And then, all of a sudden, Abli. Lo and behold, his classmate. Naapa siya dito. Puti bugawa sa classmate. Lupin kita. Uy! Dali ka ba? Nausap ka din eh. Nung ka ako. Tulong na isot. Puti niya lipayan. Nung may buong siya ganyan classmate. Nung may bit ng pisi. Siya, wait, nasa mo ng pisi? Buta ka mo ito. Pagdong mo nito mag-hipo. Pagdong mo nito mag-hipo. Kasi pisi niya ikot. Kumana na. Hindi ko kayo ano mo sa ako? Ano sa ako? Pero nasuroy mo ka! Ano ba? Ito kayo, minggo din yan. Hantod to na, wakagin siya pa dahil yung tambagan siya. Nakakanya sila yung siya na, mo niwan siya ko kasakay yung sa ako, nagagagan, di ko kakapyo, di ko kakapyo. Kaya panito na ko sila. Ang iyang pagsulit sa balay was ang actual grace para sa tao maging. Masalba natin, muna, hindi ganito makasakay. Ayun lang pamubos. No? Pagkita na ba pag-ibig niya? Wala nyo naman sa mga pagsulit na mga wala, hindi ka lang punta na mag-ilisip ng Lord. Wala nyo ba? Mga inconvenience, may mong blessing sa upan. Ang ato di ay inconvenience, mahimo na siya nga akuan. Makaluwas sa uban. Ang identity di ay. Katagal kayo na itong realization na similar yan. Wala, even ako nakadapat yung blessings. Lately lang.
last gapon, kuha na ko sa driver's license, kung nagiging ng tao, kaya kulit mo, expired na. Kung tingin ng tao, step 1 pa lang gulo, kuha ko sa kuwang number, may mabayad ka itong 400 na ito sa urine test kung itong sa medical. 1 hour and 30 minutes na naglinya mo. Ito ng tao, ganahan mo sa isip, may bugnaw. Dito ko sa media, kung wala kay tao. Mantanan ko na sa SM, ano ganit? Kaya lagi niya, step 1 pa, mag-urine test ako. Pinakadugay, pero pinakadugay biometrics ko. Pinakadugaya, another hour or so. Kaya, all of a sudden, may intervention si Lord. Gusto sa nag-charge ng biometrics ako. Ako, si John, sa IT sa ulo. Sir, ilang kita ba nga, nadali ako. At least ba, always after Google Sites, from 1:30 to 6. Nakaabot ko liko before 5 o'clock, nakakuha ko sa license. Si Google na mo, kung sa'yo, kung kayo, yan yung Russell, lawa. Kaya siguro mag-birthday yung lawa eh. At least, nakatabang ka dyan ako. Salamat kung huwag mo kung hangin niya. And she just helped me. Yes. Kami istorya, ginawa ba? Wow. So it was grace. It was grace. It's unmerited and unmeritable favor. Ano siya grace? Benevolence. Gratis. Gratis. Usa ka pabor. Naghihatag sa usa ka tao nato sa lain. Not because the kining recipient sa grasya is good or deserving, but it's because the one who gives is a good person, is generous. Example, ini, benevolence, hangin. It doesn't mean nga, mga good na kita, mga perfect na tayo, nagadag hangin. Minsan pag huwag kakampo, huwag kasimba, minsan pag isapot ka, parehang yung hangin. It doesn't mean that you're good, but because God is good, and He gives it to us. That is gratis. Huwag man yung ikaw na pagkanyampo, pero mag-isot na ginawa. Kung saan ka mo, kapag niya, isinutan ko siya. Na kung mag-ingon juga nga, strictly speaking, anything na gihatag ni mo nga wala yung pangayuwa, grace na siya. Unmerited favor na. Yung mga tanak ka, yan na pinang trabaho ba? Ako na yung trabaho pa. Yan ang sweldo ko, grasya na. Siguro, sa part sa imong employer, na sweldo ni mo, di ka kita sa grace diha. Pero it's still grace because ang imong puhunan, ang imong kapital na katrabaho ka are all given to you by God. Your strength, the air that you breathe, the extension of your life itself. Kung saan ka na katrabaho, kung makikusog, ka na kusog, di mo na makalit. Ato ka sa supermarket, tayo, tibagi kong 5 kilong kusog. Matagal ka 5 kilong ugat sa baka. Palit ka ugat ako di kusog. Hangin, kasi kung sweldo ni mo, kaligaw ka nagkalupog yan. Huwag mo kung sino kaligaw ka nagkalupog, sweldoan ka nagkalupog ka. Sweldoan ka rin trabaho ka. Ang kanapunan ng trabaho, ang kusog ka natanan, kalamtid mo, ang imong IQ, librahikan sa Ginoo. So in a sense, in a broad sense, kana yung sweldo is still grace. Grasya kung yung tanan. And if we acknowledge it, we are humble. Now, ano na siya mag-iksunan? Istorya mo ganyan. Sa pagkasalan niya ng Diba, nag-mortal sin, tawag na original sin. That original sin, nawala na, napapas na, sa diyang ibunyagan ta. Right. What is not? Thank you, baby. This is grace. You know, I didn't ask for this, huh? Thank you. Dali. So, mauna mag-iksunan. Nawala ang original sin, pero ang lama, ang uwat, nagpabiling. Kung sa may uwat niya sa original sin, maukining 7 vices. Nagigyan na itong 7 capital sins. Capital na siya. You did not do anything. Hindi na siya actual sin. Capital sin na siya. Mani, puhunan ba? Pero may mag-negosyo, may kapital. Suwa siya nakasala, huwag kapital. Muna siya na naanan mo, naanan natatanan. Wala yung sa nato, hindi masuko. Sa usap pa niyo kahilo mo, kung ma-provoke na gani ka, maabot yun ang end sa imong rope, gani bitaw, masuko ka. Ginoo na suko, gani, gituwa din ng nisa. Suko, ginoo. Pero inalagay yun si Paul, kung masuko, if you're angry, do not sin, Ephesians 4:26. So kaya angry na nato, nanatay, na-pride, kaya na usa nato. Trace na sa original sin.
Na nato ng tendency to lust, to be a glutton, to be lazy in a sloth, to be greedy, muna avarice, na nato na tanan, to be envious, na nato na tanan, ito ginakabuok. Kung mo na sa'yo atog yung i-conquer, every single day we are tempted. Pero ikabuol. Because God gives us the grace. Because in baptism, aside from the wala nga to original sin, He infused in our souls, kinikilang infused virtues. Babasa niyo sa Isaiah chapter 11, 2 and 3. That was the first reading the other Sunday, second Sunday of Advent. Ang reading ng Isaiah chapter 11, describe ang 7 original gifts of the Spirit na mao ang kinaiya sa atong Ginoo. Kumplito ginampito niya. E kanang mong kinaiya ka, kung maunan siya maghari, there will be peace. Because if you remember the reading, if you read on until the end of the first reading, makita naman niya ang peace, unprecedented in history. Can you imagine a wolf with a lamb? They will just be good friends? How could it be? And how could it happen? Lamb, kauron mo na sa lumo, kauron mo na sa wolf. Nga ang bata masuso, magduha dito sa puyanan, sa mga bitin nga agwason. Kaya mag-agwason na bitin? Lagi na. Kumpara pa mga anak, lagi na. Oh, kasi wala na yung mag-away. Bakit ka wow. Pero pula-una, ang tao, kita ay may giaway sa mga bakterya, kontrato di makita ang mga virus, mga dengue, mga sa katiya, mga zika, mga gusto na mga virus, mga mikrobyo, mga kagaw, mga kontra na to. Bakterya versus bakterya. Manginom ka mga probiotics siya, mga good bakterya. Para muaway sa mga bakterya, kung nagbog na ginamutihan, nagbog na mga bakterya. Oo. Kita itong litang kawayanan sa bakterya, Hasta mga mananap galing sa tuyo na ako, mga mananap na nag-away pa. Duwa ka na kong mananap, nag-iusa para pagpatay sa gamay mananap. Ang liwag ng tigre, nag-iusa para pagpatay sa lamok. Grabe na pinagkinabalita mo. Lion, tiger, mosquito, killer. Away, duwa ka na kagamay na kontra. Hasta nilipag katol. Tiger, kung sa parang usahan. Nilipag katol, dragon katol. Apil po na dragon sa ilang buwan. Karon, tayo mo ka nga, ang labo ko ng liwag ng tigre will be good friends. Di ba? So, kining 7 original gifts of the Spirit, namely, knowledge, wisdom, understanding, counsel, fortitude, fear of the Lord, and piety, kining 7 original gifts of the Spirit, dili itong Corinthian gifts sa 1 Corinthians, so kapila ang tama sa, puno pa to. Ito siya ang gifts of the Holy Spirit gift for power. Kini siya gifts of sanctification Sabi yung sa gift of ministry, katong gifts of Ephesians 4, apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher, So we're talking about the gift of sanctification. Kini gift of sanctification, mauni ang atong gamiton to counter the 7 capital sins. Especially kung naan ang fear of the Lord. Pag naan ang fear of the Lord mo, hindi ka magkasala, no? Pag minus nagpakasala, magduha-duha mo juga magkasala. Fortitude. Pag naan kay fortitude, magbalikun ka, hindi ka ba? Maluya ka na, labuan ka. So what do we need? Grace. Now, with all these 7 gifts of the Spirit, mahimo na siyang kabahin sa atong kinumuhi, lifestyle, then we develop what we call as habitual grace. Habitual grace. Kung kanang habitual grace, dako kayo siya matabang para mapapas itong masala. Diba wata nga ang original, ang actual sins, duwan man yung klase. 1 John 5:16 to 17. Ang duwan ka klase mo ni, lineal o mortal. St. John said, if you see a brother who committed a sin that leads to death, do not pray for him. What does it mean, sin that leads to death? Death here, in Latin is mors. So we have the word mortal. Death that is mortal in classification. That is enough to kill the soul. To kill the grace of God in the soul. No matter how much you pray that this soul will be saved, he will not be forgiven unless the soul concerned will ask for forgiveness. Your prayer should be like this: Lord, we pray for the grace that my brother will repent.
so that he will be forgiven. Dili ka madritso ka, Lord, I know he's committed adultery. Please, Lord, forgive him. Lord. Forgive him, Lord, sa adultery. Please, Lord. Hindi ko may pasayro para niya. Mag-isang may pasayro ako. Alam mo daw, muna yung siya nga, do not pray for him. Do not pray nga, pasayro ko sa dritso. But you pray for the grace that he will repent. But there are sins that will not lead to death. One word, venialis, one venial, pardonable. So, kanina itong mga venial sins, malalitan, hindi na kailangan na siya i-confess. Pwede lang na siya di-confess. Ang venial sins, mapapas na siya kung hindi mo hinusulan, unya, butangan mo ka ng habitual grace na tawag ng meron na. Like kung mag-rosary ka, magluhod ka, makapapas ng venial sin. Musimba ka, ako sa lahat, susunod ako sa lahat. Kaya mo hinusulan, papas na mga venial sins. Kami yung banggol, may una pare, Brad, i-emphasize din na nila, kaya naayon ba mga umpisa ng usahay, it's a waste of time na malinya sa taas. Taas yung sigling nga naman yung father, my last confession was 2 days ago. Siya, ang parang siya na nurses. Sa akin mo, immortal. Siya, nakakuha ko pa na masumpay ko gusto niya, mundo na katol ko gusto niya. Ano mo din? Masumpay mo ka gusto niya, di putla, isumpay na siya. Hatol-hatol mo gusto niya, wah! Ihatol mo niya, buwi ka! Pasapunta na nga, namunti ka ng sources mo, pasahilo ta, mag-station of the cross ka mo, hindi mo kag-corporal and spiritual act of mercy, hakta ka dito sa mga magkililimos, bapapa mo, hindi nyo sila na, you don't have to confess those venial sins. Munta lang, so it's okay, if you are in the grace of God, it's okay lang yun once a month. Kaya it's okay lang yun na. Unless yung emergency kayo na nakahimo yung sala nga, murag bigay ka katong, kaayo na, pero di ka siguro, kanunay, pinagkita na yan, tapos ginong conscious mo kita ng sala-sala doon, no? Kailangan mo tayo habitual graces. So, ganito tayo, no? Ang grasya. Pag ganito tayo, but, okay, tagaan 2 verses sa Bible. Okay? No, approve. Okay? Kailangan mong verses sa Bible na. First, ano ito sa 2 Corinthians 3:5. St. Paul said, not as if we are sufficient to think anything of ourselves, but our sufficiency is from God. St. Paul, a very brilliant man who studied the law, and he wrote half of the New Testament books. Out of 27 books, 13 were written by St. Paul. No, we are not sufficient to do anything by ourselves, but our sufficiency is from God. Okay? So put this hashtag. My efficiency without God's sufficiency is only a deficiency. Hashtag sufficiency. My efficiency without God's sufficiency is only a deficiency. Repeat. See. Efficient ka, pagi ka IQ, pero taas na pride. No, you don't acknowledge God. So, wala is sufficiency from the Lord. And then you become a liability rather than an asset. May puno itong problema, kaya naman, kung mag-all-knowing na ka, hindi nakapasunti. Kung ano ba, acne. Ano sakit mo? Acne. Alam ko na yan. Makiya kasi kaya. Know it all. PhD, puro hangin daw. PhD ka past high school with difficulty. Ako rin ito. Okay? So, imagine na nagunusa ka efficiency Paul as a person, usa sa ka-brilliant, usa sa ka tao nga privileged kayo. He worked in the Roman army. He was a tent maker and he was a student of the law. And yet, pagka-convert niya, sakto-sakto yung conversion niya. Without God's sufficiency, we cannot do anything on our own. That's not good. Okay, another verse. It says here in 1 Corinthians 3:6. I have, St. Paul said, I have planted, Apollo watered, but God gave the increase. Ako ang nagtanom, si Apollo ang nagbisbis, o ang Diyos ang nagtubo. So ano ang ginawa ni Pablo? Okay? Kalat ng salita ng Diyos. They just keep on spreading the word of God. Preach. Tanong. Napitig sunod sa Apollo na. Bubo. So muna, ang bubo muna, formator. Muna mga tao, mga shepherd. Kami, pitig sulti. Kamu na itig.
matubig. Pero none of us causes the increase. Only God can make the plants grow. So without the grace of the Lord, ang itong mga pagsangyaw, kulang, kawang. Especially if what drives us. John 6:44, no one comes to me unless my Father draws him. It is the Father who draws us to Jesus. That is grace. Ang pag-anahin nato din kaya gitugtog na sa Ginoo. Ibalo ka, matawag na natin yung grace. Sabi ni Lord, Revelation 3:20, behold, I'm standing at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and I will dine with them. Sabi ni Lord, if anyone hears my voice and opens the door, ang opening of the door of our heart is in response to the grace of the Lord by His knocking. Siya mo'y original na nagtukhang ka na ito. Nanugtukhang yung ito kasi kasi ang Ginoo. Wala pa si Duterte. Tapos hindi na nagtukhang. Ang tanong itukhang na ni Lord. Ninangabli na ta. Muna lang natin relasyon sa Ginoo. Huwag mag-ingon ng Bible. Musod na kunin mo kay abli na kadaan. Natugtukong na kay abli na ka. Maso may tugtukong ng abli na. Ang altar. Isang pinaguna ang panuktok sa Ginoo pag-abli sa tao. Ang panuktok sa Ginoo. That's great. You cannot come without the Lord drawing you to Himself. Come on. Come on. All we did is just say, yes, Lord. And we just said our yes to the Lord. Then, laan nato ang desire, by action na yun, muna niya ka. Muna niya itong part. Dili kita naguna. But by the grace of thy grace, alone, into thy presence we come. It's the grace of God. Alone. Kung sabihin niya mo, lahat ng lang. Yes na God. Philippians 2:13. For it is God who works in you both to will and to accomplish according to His good will. Even to will and to accomplish. Kanang mo desire ka. Wow! Kabantay mo nga ng Psalm 37:4. Very popular verse. Delight in the Lord and He will give you your heart's desires. Kung mo nang basahon lang na tinambanon mo, kanang part 2, He will give you your heart's desires. So, I will desire everything and God will give it to me as long as I delight in the Lord. Ano bang ibig sabihin ng delight in the Lord? Sabi sa mga anak, sige lang tambo ka na Prometheus, delight in the Lord, delight in the Lord. Sa kong dinila. It is an expression in the ancient times. Delight in the Lord. Sa Bible scholar ngayon, it should have been stated this way. Be the Lord's delight, or let the Lord delight in you. Ang comparison, anak, is like a potter. The potter has delight over the clay. Kaya ka ng clay, buta niya, kanang namatay, tuyo, kanya anaw niya. Ang potter na-enjoy ka, tinumuka ang clay. Tapos potter na palekod, ali lang kayo, flower base ka, wag kasi, ka-effort ikaw na sa mga anak sa kamot, mapatuko man ang clay. Because clay is very soft, moldable, pliable. Wow, very soft and moldable. Now, if that is our attitude, we are soft and pliable. We delight in the Lord. Meaning, we enjoy anything that the Lord would have to do in us because our heart is like a clay, moldable and soft. Not as hard as a stone. Okay, karon. When we are like that, when we delight in the Lord, muna na itong attitude, including the possibility of God removing all the old desires in your heart. Because if you have yung attitude, ang next part, He will give you your heart's desire. No, you do not desire. He will give you in your heart what to desire. He will give you your heart's desire. Meaning, He will provide something in your heart for you to desire. It's not you who desire, it is the Lord in you. It is grace. Even to will, to do, and to accomplish it is a grace. When I was still in Southern Leyte, graduate ko high school, doon dito lungsod ako nakamakan. Ang among lungsod o ang adjacent town 7 kilometers away. So anak rin yung tao na limited ang ako ang na-reach ba. Sige na kung paminaw na radyo, sige paminaw na tiban na bigunya. Paminaw na lindoy, sige paminaw na. Kaya ba, nakunaw na ako yung nga. Hindi ko sa ka na siguro. Kung sa ka magkana ko siguro. Di ako na sa iris, ay, anong muna akong buwan na.
Nagaliti ko lang. Kung balik. So it's not really me. Okay, na-charismatic naman ko ito. 15 pa ako na-charismatic na ako. Kaya ako sa School of College 1 year. Nanarap ko sa Umanya. Pag-preacher na ako, 16. Ato na po magpapagkit-bukit. Pero pag-itistingan ko ni Lord, may tanaw na ako. Manlugod ka na ako, hindi ka School of College. Wala ba? Yung ano ko, Lord, if this is what you want me with my life, fine with my soul. Answer me, Lord. Nag-enjoy na ako sa bukit. Nagbalik ko sa magpapalian. 16 na po ito. Pagkarungon ko long sleeve na. Ano na, hindi ko ito ka na. Buwan ko tanaw. Kurus na po pa sa wish ko. Tutuwan ko mga awards. Yung award ko, yung awards ng audience. Natanan. Sige lang, balik-balik. Pag-ibig ko na, saan ka naman anak ko siguro? Ano na rin? Simple desire. Not only nag-fulfill ni Lord ng desire, I am now in Cebuano, adopted Cebuano. I've been here for 34 years already. I came here, I was 17. That's 34 years ago. I'm 51. Wow! Kaya ko sa mabuhay magazine sa Philippine Airlines, picture sa Manila dito tayo. Kahit mo nalunita. So magkaanak ka ng Manila. So nalunita ka ng Manila. Eh, not only nga ito, fulfill na Lord kausa, almost every month ako ministry sa Manila. Pag-uban pa. Kung ka pa nag-bisa mo, saan ka magkaanak ko ng Israel? Ako, nagbalik-balik dito ako. Lord, ganun po, Mayo, Madurero, Sutso, Simcoyo. Hindi libre. Saan ka pa mo? Kahit na si Lord, bigyan niya ko libre man. Hindi na ako na, no? Lipat yung kayo ko baga. Nabigyan si Lord. So, gusto mo pa yung mga desires in your heart. Hindi na ikaw mo desire. In fact, even to desire something is a grace from the Lord. Hindi na ikaw mo desire. Lord, my heart is empty. Butang ilang nabalan mo, butang mo diyan. It's just be around a matter of time. Kaya ang desire will happen, will be materialized, will come to pass in God's time. Kairos. God's time. Alright? Okay, nakadata. Napinaganda rin mga versikulo. Sinakot. Defeated. There is a supernatural intervention of God in the faculties of the soul which precedes the free act of the will, the faith. The result of original sin is darkness of the mind and weakening of the willpower. Ang atong mind, lubog. Ang atong kabubuton, huyang. Tanawa rin doon, usay mo, dako rin itong gusto, wala itong buhat. And be careful, because there is a place in your house where gravity is strongest in your bed. Once maghinda na ka, lisunod na kainto niya. Hindi maglimbag na ka, matapos sa iyo, hanga na hindi akong sipa na, hindi na ginawa na buhat. At ang ipay, naman ang mabataan mo na estudyante, kung kaulang rin ay luta, sumusapra sa luto, kaulang kayo na bubirahot din sa gravity ba? Pusukin gravity sa atong mga daanan ba? O na yung pagkawan mo. Kaya karon, once nga naan ang grace sa Ginoo, ang tawag na natin sila grace, ang imong mind, ma-enlighten. All of a sudden, ang imong willpower, ma-strengthen. Na may buong ka lang, na mo flow lang, para mag-effortless na kayo. O na sa St. Paul, sabi ni St. Paul sa Romans 7:14-25, he said, I know in my mind that the law is good, but there is another law that is at work in my members. That every time I want to do good, the evil that I do not want to do is what I do. And how many times did he repeat that? His predicament all throughout the account. Now in verse 25, he asked questions and he answered his own question. Isulti niya, kisa kung mutabang na ito, hindi nga kung lawas na nag-yud-yud ka na kung ito sa kasalanan. Kasi sa tubag-tubag, salamat sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pinaagi sa Ginoong Jesus. And he found the answer. So now, nothing is impossible. Just come to the Lord and acknowledge the Lord. And it will happen. And then there is what we call as consequent grace. Kung sama na siya, muna siya ng grasya. There is a supernatural influence of God in the faculties of the soul which coincides in time with man's free act of the will. Kini siya may atong gingon bitaw nga, lihok tao kabangan ko, ikaw wala mga Bible. Pero that is somehow correct. If you just take the first step
The Lord will just accompany you all throughout the journey. How many of us experience this, gano? Karang, kamay na dyan ko ta. Na, gusto ko maminyo. Akala na Lord, gusto kami yung kaya ko, Lord. Bunga lang. Kaya natawa ko na. We got married 27 years ago, my savings was only 6,000. Kaya alam kong gusto yun na simple with the kasal. Kaya kiba mo sa ako simple na kasal. Kaya sa ako kay, kung sa ako nun, ganyan siya na, ako sa naman magkukas nun. Kaya naman iba ka, ano saan ba? Ano gusto mo? Patay lang kung try to go, patay. Gusto ka na ako rin, ha? 6,000 ang pinagpunta. And then, wow, na ay pila ka mo ng video, mahal ka ng video sa mga. Free. Pila ka mo akong photographer, kaya ba ito yung mga digital sa mga. Ito ba itong 24 shots, 32 shots? Ang pa, magpunta ko ito. Ito sa muna ako mo sa mga hindi na. Hindi na ako nila yung lahat. Oo ba na sa muna? Oo. I've got the best choir, the best music ministry during the time. He's a Christian community. Bakit ito nakansel sila? O pag-yung choir. Kung kung ninong ko inibayan sa reception, na bridal ka, mahalo na. Ano yung proposal? Sino doon po? Pero wag pa ko nilihog at mga 6,000, magi mo minyo ang tugtog. Nasa magugati ko kung kwarta ng anak, gano'n. Rabihan ka siguro, no? Nasa na uban minyo na, balay, sugod balay, kasi kwarta. Pero sa diyan, sugod na lagi siya, ikaw na mga kwarta. Ano, nasa silog ba? Wala, tugikan. Mga natinasya. Ikaw ka lang ng tao siguro, sa hindi ka muliyog, hindi ko muliyog to. Sa wait, laro na yung budget pa. Yun na, kaya wag ako na budget to. May ginawa sa akin, ito na ako. Sige, lakad lang yan, may kulog lang. Oo na siya. Oo na ginawa sa salmo. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang lamp sa una, di pala sa karoon na spotlight, latos kikaki. Ang lamp sa una, katulog yung, kinki ba nga sa mo? Alam mo, mahayagan na ng tubangan mo, tubangan, one step ahead, maura na. Or bisan mo yung kaganang, tawag na, kaparilya. O ano ba na namang parol di kumbate, gusto mo na. O kanang parol di kumbate, gusto na sa mga kanang Petromax. O parol mo na, kaya naman mo na, kumbate ka, bumba. Kasi parol di kumbate, bumba. Natuwa ko natawa, nawa, hindi na siya kumita. Ako natubog si Sida, pupuntahan na ako. Magpapauray ko dalon sa mga mananagat sa una. Wala yung mamatay niya, magkuhan na magbilan. Mauna isuba na. Pero mauna yung Petromax. Ganon, wag mo na Petromax na una. Ito rin ito, king ako. Ang parang mo ba? Ganon, biglang. Hingita niyo. Sige. Lakad. Lakad na muli na ko, bro. Kaya bawa ka nan. Bawa kay GPS ba yan? Sana wanay. Lakad mo, sino mo itong hayag, sunahan. Na mahayag ka na po ng one step ahead, one step na. Napunta na ako, kanal na ito pa. Tikil mo na ito. Ano ito, diba? Abot ka sa inyo, ang nagiging mo, ang imo naging faith, one step at a time. And then the Lord guided you. Isa na guide you. Itong hayag, tutulong sa inyo. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Muna na, kanindot ba na nakay faith sa Ginoo? Buhata, Brad, kay kuyugan ka sa grasya sa Ginoo. Na-prompting si Lord na ihatag mo from time to time, be sensitive, obey. Ano kakita doon tayo resulta? Muna yung nindot sa itong journey. Wala yung buhata, Ginoo ka na, laptag din niya tanan, di mo plano na ito na lang yung subay niya, expect ka, upang ibawang ko sa buhato. We make plans, of course we do. But the Bible says in Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, He will direct you. All of you is sure. So may mo ka. I make my calendar, I have to go to the secretary. From time to time, schedule. Pero si Lord, naku space diha. Lord, here is my year plan, here is my calendar, but it is not fixed, Lord. There is a space for you to intervene. You can come in any time because you are the Lord of my calendar. And it happened last Saturday. Last October, na tinawag na ako, realtor. So, ako mga hindi at one for collection minimum one day, Saturday, December. So, take in ang akong December tanan, except December 17, Saturday. Saka,
Kung in a bird, kung ano sa Pasko, pwede second week. Tanaw na ko ha. I have December 10, pero naka-reserve ni. Huwag pa na-confirm. Ako tawagan mo, okay na ba? Kaya huwag ko man yung ma-confirm. So tawagan ako, kung nang banako na ilan. Ko, Brad, huwag pa man yung ma-confirm. Sige Brad, okay na, imong na sa binti, mainong na Brad, kaya huwag ikaw muwali doon sa Sinigalilo. Magutang ni. Sige. So ako na-confirm na, ako na matukol sa Barako sa 17. So na-open ang 10. So ako siya gitawag, actually nag-chat me sa sister na open ang December 10. Would you like to take this? Kaya partner, ideal, sige ha. Deal na, December 10. Sus karon. December 9, nag-text ako niya. Sister, mag-about me na 7:30 with the music ministry. So upak, di man upak. Kung 17 man, ito, sister, 10. 17 naman siya. Kaya dito na, i-screenshot ako, pero hindi na ako nagigilin na. Screenshot ako niya, ako i-send mo sa messenger ang atong chat o communication. Ako naman, 17, wala na. So, see, kung tinawanan ka, my weekends are booked 6 months to 1 year. Some people even book me 1 year ahead because they want to get the schedule. Everybody wants a weekend, but kung kita sorry kayo ha, kapila na ko sa Lord, pero nasa na, suti mo na ako, balik ba dyan ko, may nabook ko na yun pa. Yung pag yun, listen pa, no? Gusto ko ma-adjust, pero hindi mo ma-adjust kay unfair sa nilang bumuko. Ako play ticket mo niyo yung kasino na ganap, ito, hindi ko sumayo, asa justisya, no? Pero, despite sa among communication, sabot kami, the Lord came. Hindi mo silo. Ang dating sa kuha, the Lord was saying, it's been a long time, the longest time ako makapahuhay. Now, I'm coming into your schedule, rest. Tinakototoo ito pero it's, the Lord known as a pure heart. Pag nanagin kay pure heart, Matthew 5:8, blessed are those who have pure heart, they will see God. The person, when you have already developed that pure heart, ang Simon, you will see God in everything and everyone and everywhere you're looking at. You can see God when you look at those people who are suffering. You can see God there. You can see God in the jail. You can see God in the intervention of your calendar. You can see God in everything. Pure na yung heart because God is everywhere. Narinig ka kita sa Ginoo pa, medyo blood pa. Nang pag-fine-tuning. Mga volunteers sa faith na to. So muna isa. So ko, make your plans, make your proposal, then let the Lord approve. He has the final say. Kay alas Jesus na. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, let's close our eyes for a moment. Lord God, nalaikon ka sa imong pagpadayan, sa imong matulunan ito sa grasya. Yes, Lord. Wala ginaimi ang mong alam na mga maikutang. We cannot even do anything, Lord, that would merit our salvation. Even though the will to do something, even the desire, all of this, if we have the attitude like the clay, soft and pliable, we will be guided by your grace. So, Lord, salamat kaayo ni kagabigon. Thank you for these things, Lord. We will remember them and we walk in faith, not by sight. We give you the glory and praise, Father. Thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Praise God, the life of Ginoo. Advance Merry Christmas. See you on Tuesday, Christmas party. Oh! Pasok na mo. God bless.